Hello, good morning. Good morning. Natagal kong di nag-live. My God. Kasi busy po talaga ako, no? Kasi meron akong pinaghahanda ang presentation ko sa isang kilala na Catholic organization, no? Na pinamumunuan ni Brother Denmar Santiago, no? Kinuha ako para maglatag ng Sign of the Cross. Kaya mabusisi at talagang pinag-aaralan kong maigi yung stand ng Catholic Church regarding po doon sa Sign of the Cross natin, no, kung bakit tayo may Sign of the Cross. Bala ko sana siyang i-live, kaya lang uunahin ko na lang muna na ilatag ito, no, sa presentation ko kay Brother Denmar, no. This coming November 13, no, magi-start yung aking presentation sa Google Meet, but wag po kayong mag-alala. Sabi po ni Brother Denmar ay ire-record naman niya yung presentation ko para ma-post niya, no, sa Facebook, no, at mapanood ninyo kung ano ba ang katuruan at aral ng ating simbahan patungkol sa Sign of the Cross, no. Unang-una 'yon. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga tao na nag-aalala sa akin, no, regarding sa pagiging defender ko, no, ng Catholic Church, kasi talagang marami akong mga pagbabanta, no, na nare-receive, at hindi basta-basta banta, no. Ito yung mga death threats, no, galing sa iglot. Pero gaya nga po ng sinasabi ko din sa mga nag-aalala para sa akin, salamat sa mga nagdadasal para sa kaligtasan ko. Thank you. I-share ko lang, ha. Nung si Father Nilo, 'di ba si Father Nilo kasi talaga isa siyang influencer ng mga Katolikong Pilipino, 'di ba? Imagine niyo, bawat bayan, 'di ba? Talagang hindi lang live, actual. No, si Father Nilo, actual siyang naglalatag ng Catholic doctrines, no? Mapakomplex 'yan o mapalabas ng complex. Talagang lantaran niyang inilalatag kung ano ang stand ng Catholic Church, no? At sa pagkakaiba ng stand ng Iglesia ni Cristo 1914. At lahat naman tayong mga Katolikong Pilipino ay nalungkot at nagluksa dahil sa kanyang pagkamatay, no? Siya ay pinatay. During that time, nung si Father Nilo ay namatay na, no? Dahil siya ay pinatay, no? Nung pinatay si Father Nilo, isa ito sa naging daan sa ating bansa kung bakit lalong nagkaroon ng masidhi, no, na pagnanais na itindig ng mga Katoliko ang ating doktrina. Kasi kung bakit maraming naaakay ang mga protestante dito sa Pilipinas, kasi tayong mga Katoliko tahimik, 'di ba? Tahimik naman talaga tayo eh. Noon pa man yung ginagawang pambabatikos ng mga protestante, noon pa 'yan eh. At dahil ang mga Katolikong Pilipino ay deadma sa mga ganyan, no, sinamantala ng mga protestanteng ito na mangakay, no, kasi 'di ba alam naman po natin, lalo na nung mga panahon pa ng kopong-kopong, hindi naman po talaga debatista ang mga Katoliko na Pilipino. Hindi po ba? Kaya yung mga protestante nagparty-party at nagpiyesta sa Pilipinas, no, ng akay at dinaya ang mga Pilipino. Kaya nung namatay si Father Nilo, isa ito sa nagbukas ng pintuan, no, para mas lalong dapat nang ilaban ng simbahan ng ating aral, no. At isa sa nagbukas dito yung Catholic Faith Defenders na organization. Yung namatay si Father Nilo, tsaka to talaga nag-boom, no, ang CFD. Doon na may mga CFD na noon. Pero yung nangyari kay Father Nilo, ito yung naging nagbukas, no, o nagbigay ng way para tayo ay makipagsabayan na sa mga debate. Dumagdag pa dito yung laban ni Father Darwin Gitgano kay Parba. 'Di ba? Napanood naman natin yung laban ni Father Darwin kay Parba, isang ministro ng INC 1914. At nakita naman talaga nating lahat kung gaano katatag, no? At kung gaano katotoo yung doktrina ng simbahan. Hindi po ba yung after ng laban nila Parba, nakita nyo kung gaano tindigan ni Father Darwin Gitgano yung aral natin. At isa ito sa naging dahilan kung bakit malaki ang miyembro, no, ng INC 1914 ang nalagas at nagbalik Katoliko. Malaki ang impluwensya ng debate ni Father Darwin, no, para dun sa pagkakabawas ng miyembro ng INC 1914. Isabay pa natin yung pagbaba ni Pope Francis.
Nasabi din ito sa balita na maraming mga protestante, actually libo-libong mga protestante ang nagbalik Katoliko sa pagbaba ng Santo Papa sa Pilipinas, no? Kung titignan natin yung mga kaganapan, no, mga nagaganap, mababa na lang po ang bilang nila, no? Kay Pope Francis pa lang, ang laki na ng binawas ng mga miyembro ng protestante. Tapos laban pa ni Father Darwin. For sure, hindi lang naman INC 1914 ang nagbalik loob sa Katoliko, kundi yung ibang protestante, kasi maganda talaga ang mga latag ni Father Darwin Gitgano at saka napaka-accurate ng mga vlogs niya kung paano niya tinuturo ang Mariology. Hindi po ba talagang magaling si Father Darwin Gitgano? At malaking impact pa dito yung pagkamatay ni Father Nilo, kasi ito ay nakuhaan sa CCTV camera. No, tama po ba? Kaya ako po ay siguro maaari at may posibilidad na ikapahamak ko yung ginagawa kong paglaban sa doktrina ng mga protestante. Pero kung iisipin po natin, alam din naman ng mga protestante na ako ay isang depensor ng simbahan. Kung sakali man na ako ay matsuchugi, alam nyo na rin po kung sino, no? At hindi naman po siguro nila gagawin yon kasi unang-una, ito ay magkakaroon ng malaking epekto, no, sa kanilang mga sekta. Bakit? Kasi unang-una, kung sakali mang may gawin silang masama sa akin, no, iisipin lalo ng mga tao na sila ay mga kriminal. Una yon. Pangalawa, hindi naman po ako kilalang tao, hindi nga ako kilala sa mga Catholic organizations, no, hindi naman din ako mayaman, wala rin naman akong trabaho. Ano naman na mapapala nila sa akin? Ako ay pa-live lang. Tapos LGBT pa ako, di ba? Tingin ko wala naman sila sigurong mapapala sa akin kung gagawin nila yung mga bagay na hindi maganda, no? Ang pinangahawakan ko lang ay ang doktrina ng ating simbahan. At alam ko na kung sakali man may mangyayari sa aking masama, ito ay magkakaroon ng malaking epekto, no, sa kanilang sekta. Kasi dahil ako ay live debater at live defender, no, nagla-live ako, alam nyo naman din kung ano yung lagi kong sinisigaw sa social media. Kaya if ever na may mangyari sa akin, alam nyo na kung sino. At malaking paano ko ba sabihin? Malaking puntos to para sa ating simbahan. Ang kamatayan ko, if ever, no, na may gawin sa aking masama ang mga kulto o mga sulpot, malaking puntos ng simbahan to. Kaya pabor pa din sa akin, no. Yun nga lang, wala na akong buhay, pero ganun pa man, it's okay kung ito naman ay magkakaroon ng malaking kapaboran, no, sa ating pananampalataya. Why not, no? Well, the reason why bakit ako nag-live, no, for today is lagi po sa akin sinasabi ng mga iglot, no, ng mga INC 1914 na walang kaligtasan ang mga LGBT. Actually, etong usapin na to, isawang-sawa na ako, no? Kasi lagi nilang sinasabi na ang Sodoma at Gomora ginunaw daw dahil sa bakla, sa tomboy. Nakakasawa kasi ilang beses na rin ako nag-presentation nito, no? Hindi ko alam kung kaya ba nila sinasabi sa akin as an LGBT ako is dahil hindi nila kayang basagin, no, o tibagin yung aral ng Katoliko na dala-dala ko. No, yun lang naman kasi yung nakikita ko na ginaganito nila ako, nilalait-lait nila ako kasi yung doktrina na inaral ko at yung doktrina na dala-dala ko, no, bilang armas, no, sa pananampalatayang Katoliko, hindi nila matibag-tibag. Kaya sila may-personal attack. Ngayon, pag-usapan natin kung ang mga LGBT ba ay may kaligtasan ayon sa katuruan ng simbahan. No? Meron bang kaligtasan ang mga bakla, ang mga tomboy ayon sa katuruan ng ating simbahan? Bakit sinabi ni Pope Francis, no, na ang sabi niya sa quote niya is kung ang isang bakla ay sinisikap na natuparin, no, natuparin ang kalooban ng Diyos, kung ang baklang ito ay nagsisikap na sundin ang kalooban ng Diyos, sino ako para manghusga? Sabi yan ng ating Pope, no, na si Pope Francis. So pag-uusapan po natin kung ano ba ang stand ng simbahan pagdating sa mga bakla, no? At para ito sa mga bakla din, no, sa mga kagaya ko na LGBTQ, na bagamat hindi tayo straight, ay sinisikap naman nating ituwid yung ating pamumuhay, no? Gusto kong
gusto kong iparating din ito lalong-lalo sa mga LGBTQ community. Kasi, ang pagla-live ko po na ito, hindi po ito dahil sa ipinapakita ko sa inyo na ako ay isang matalinong bakla, no? Gaya ng tingin sa akin ng tao. O baka hindi ko ito ginagawa para magpasikat, no? For popularity o maging famous. Wala po yan kahit isa sa isip ko. Bakit? Kung ang goal ko sa sarili ko ay magpasikat, bakit ko po dini-activate ang account ko na ito ng halos 1 taon? Halos 1 taon po ako nawala sa debate. No? At bakit ko to dini-activate kung popularity ang habol ko? Pangalawa, kung gusto ko namang ipakitang matalino ako, bakit ko naman gagamitin ang simbahan? Dahil unang-una sa simbahan pa lang, nadidiscriminate na ako. Dahil sa itsura ko, sa kasarian na meron ako. Hindi po ba? Kung ipapakita ko lang yung talino ko, bakit hindi ko na lang gamitin yung mga skills ko bilang isang LGBT, kagaya ng paggugupit, pagre-reband, 'di ba? Wala naman din po naman kasi akong mapapala kahit na ipakita ko pa sa lahat ng tao sa social media bilang isang Katoliko na matalino ako, kasi hindi naman po ako binabayaran ng simbahan. Ito ay kagustuhan ko na makapaglingkod. Bakit? Unang-una, meron akong goal. Meron akong pangarap. Ang isa sa pinakapangarap ko, ang mayakap ang Santo Papa. Yun po talaga. Siguro pag nangyari yun, pwede na akong mamatay. No, matagal ko ng pangarap simula nung bata na makita ko ang Santo Papa at mayakap siya. No, kasi mahal na mahal ko yung simbahan. At yung pagiging devoted ko sa simbahan, kaya ko ngang ialay ang buhay ko bilang isang defender. Ganun ko kamahal ang Catholic Church. Hindi nila naiintindihan yung pagnanasa ko na magbago, na sundin kung ano ang inuutos ng simbahan. Pero walang nakakaalam sa kalooban ko. Ang pagiging defender ko, hindi ko to ginagawa para lang hangaan ng mga tao. Mahal na mahal ko po ang simbahang Katolika. At kaya kong ibigay ang buong buhay ko para dito, para sa pananampalataya ko. Kaya ganito po ako katapang. Pangalawa, pangarap ko na ang lahat ng mga LGBT kagaya ko ay maipasok ko sa mismong simbahan bilang isang LGBT. Kung sakali man ako ay mamamatay, makapag-iwan man lang ako ng isang alamat na ang lahat ng mga homosexual ay may kakayahan at karapatang magbago. Hindi man nila magawa na sila ay maging straight na lalaki o straight na babae, pero magagawa nilang maglingkod sa Diyos kahit na sila ay LGBTQ. Magagawa nila na maglingkod sa simbahan at gamitin ang kanilang mga talino at galing sa pakikipaglaban sa kanilang pananampalataya bilang isang Katoliko. Isa sa matagal ko nang hinihiling sa Diyos yung mga kagaya kong LGBTQ, magbago ang mukha sa mata ng mga tao. Na hindi porkit isa kang LGBTQ, ikaw ay karumal-dumal at kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Kaya lang naman may mga LGBTQ na napapariwara, may mga LGBTQ na nakikita natin na karimari-maring sa pita ng laman dahil wala silang mga aral. Yun lang naman ang dahilan dun Walang gumagabay, walang nagbibigay ng advice, nagpapayo sa mga kagaya kong LGBTQ. Kaya yung mga ibang LGBTQ, nasasangkot sila sa pita ng laman dahil wala silang aral. At bilang isang LGBTQ, sa mga nanguhusga sa akin, bakit Sanrio hindi mo pagupitan yung buhok mo? Bakit Sanrio
Hindi mo baguhin yung itsura mo. Kasi bilang isang LGBTQ, ang pakikinggan nila ay yung kapwa nila LGBTQ. Walang LGBTQ na makikinig sa straight na lalaki at sa straight na babae. Bihira. Pero ako bilang isang LGBTQ, pakikinggan ako ng kapwa LGBTQ ko. At ang pagiging LGBTQ ko, ang gagamitin ko para sila ay ibalik sa simbahan. Kawawa naman yung mga katulad ko na nangangailangan ng aral, nangangailangan ng advice, nangangailangan ng payo. Ang nakikita nyo sa akin, puro panlabas ng kaanyuan na hindi ka maliligtas kasi bakla ka. Pero kahit kailan, hindi nyo alam kung ano ang goal ko. Ang goal ko, itong pagmumukhang to na sinasabi ninyong walang kaligtasan, ang siyang mag-aakay at maghihikayat sa lahat ng mga homosexual na sama-sama tayong maglingkod sa simbahan at sabay-sabay tayong magbago. Kung may mga santo, may mga banal, o may mga mangangaral na pinapatay dahil sa kanilang pangangaral sa banal na kasulatan, ako bilang isang LGBTQ, kung darating man ako sa ganong pagkakataon, sisiguraduhin ko sa inyo na ang ibang mga LGBTQ dito sa Pilipinas ay magbabago at mag-i-involve sa mismong simbahan natin. Tandaan po natin ang mga LGBTQ ay matatalino, madidiskarte, kaya nilang kumita ng salapi kahit mga wala silang trabaho. Iba ang utak, iba ang skills ng isang LGBTQ. Yung iba nga sinasabi, mas lalaki pa ang bakla sa straight na lalaki. Dahil ang isang LGBTQ mapabakla o mapatomboy, iba ang kanilang paninindigan. Kaya ako bilang isang LGBTQ, kung ang mga kagaya ko, maipapasok ko sa simbahan na may katulad ng abilidad na meron ako, mas magiging malakas ang kalasag ng ating pananampalataya. Kaya ako hanggat maaari, ayoko na hinuhusgahan sila. Damit babae o damit lalaki man, sila ay mga tao. Hindi sila sabi ng ibang mga sekta na sino ang may lalang sa mga baklang yan? Sino ang lumalang sa inyo? Babae at lalaki lang ang ginawa. Basic lang po ang sasabihin ko sa inyo. Nilalang ng Diyos ang tao. Babae, lalaki, tomboy o bakla, mga tao yan. At yan ay lalang ng Diyos. At kapag nilalang ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, umaasa pa rin ang Diyos na magbabago ka. Hindi ka man maging straight na lalaki, hindi ka man maging straight na babae, ang point doon, mahal ka ng Diyos dahil nilalang ka niya. Kaya ako bilang isang LGBTQ, nagsusumikap ako na ipasok sila sa simbahan. Marinig nila ang doktrina at aral ng Iglesia Katolika. Katulad ko, noon na dating hindi naman ako naglilingkod sa simbahan, pero ngayon yakap-yakap ko na mismo ang krus ni Kristo. Kung nagagawa ko yun, bakit hindi ko pwedeng iparamdam yun sa kapwa LGBTQ ko? Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi umuuri at humuhusga sa nakikita ng mata. Bagkus ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. Tandaan ninyo, patay ang pananampalataya pag walang paggawa. Kaya ako, ikinikilos ko na lang yung pananampalataya ko sa pamamagitan ng pagla-live, pamamagitan ng pagpo-post. Ano man ang naririnig at nababasa ko tungkol sa pagkatao ko sa panghusga ng lipunan sa akin, pilit kong nilalabanan. Hindi para sabihing matapang ako, kundi kinakailangang maging matatag ako para sa simbahan dahil maraming mga LGBTQ ang nangangailangan ng aral. Hindi sila masasadlak sa mga karumal-dumal na kasalanan kung tayo mismo, mga tao, ang siyang maghahain ng salita ng Diyos sa kanila. Bakit hindi natin sila tulungan? Tulungan natin silang magbago. Si Kristo ay naparito para sa mga taong makasalanan at hindi para sa mga banal. Tayong mga Katoliko at ako bilang isang depensor ng simbahan, ako ay naparito para sa mga taong naliligaw ng landas. Hindi ko sinasabi na matuwid ang aking pamumuhay, pero sinisikap ko na kahit hindi man ako matuwid sa paningin ng tao, sinisikap ko na kahit papaano ay makatulong sa kapwa-tao ko. Kaya nga po, 'di ba,
May mga pagkakataon na kinakapalan ko yung pagbumuka ko, nang hihingi ako ng limos para sa grupo ko, makapagbigay man lang ako ng rosary, makapagbigay ako ng mga aklat, makapagbigay ako ng mga damit. Kasi sa ganitong pamamaraan na ipaparamdam ko yung pananampalataya ko dahil kumikilos ako, ginagawa ko ito bilang isang Katoliko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pananaw ng mga protestante, lalo na ng iglot, na kapag bakla ka, ikaw ay walang kaligtasan. Mali po yung ganun. Ang nililigtas ng Diyos ay ang mga makasalanan. May kaligtasan ang bakla, may kaligtasan ang tomboy. Bakit? Dahil sila ay makasalanan. Hindi lang bakla at tomboy, kahit ang tunay na lalaki at tunay na babae, sila ay makasalanan. Sinasabi nila sa akin na ang paggunaw daw ng Sodoma at Gomora dahil daw sa bakla. Bahagi ang homosexual kung bakit ginunaw ng Diyos ang mga bakla dahil sa pagpepwersa ng mga homosexual na makipagtalik sa mga anghel na mababasa ito sa aklat ng Genesis. Totoo po yun. Pero wag po nating kakalimutan na hindi lang po para sa bakla, dahil sa bakla lang. Maraming kasalanan ang umiiral sa Sodoma at Gomora. Nandiyan ang pangangalunya. Ang pangangalunya ay hindi lang ito sinasaklawan ng homosexual o ng mga bakla. Pasok dito ang tunay na lalaki at tunay na babae kung bakit nagunaw ang Sodoma at Gomora. Andiyan ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling. Andiyan sa Sodoma at Gomora ang lahat ng klase ng kasalanan. Kaya wag natin ikiklaim o iisipin na ang Sodoma at Gomora ay ginunaw dahil lang sa bakla. No, that's wrong. Dahil ultimo sa aklat ni Ezekiel, ando doon ang kanyang statement, no? Sa pangangulunya ng mga tao sa Sodoma at Gomora, nasa aklat ni Ezekiel yan. Pag sinabing pangangalunya, saklaw ang tao dyan, babae man o lalaki. Bahagi talaga, malaki ang bahagi ng kabaklaan kung bakit nasunog ang Sodoma at Gomora. Pero kung bibigyan natin ng statement ang sarili natin na dahil sa bakla kung bakit ginunaw ang Sodoma at Gomora, parang binibigyan mo ang sarili mo na wag maunawaan at intindihin ang kalagayan ng mga LGBTQ. Tatandaan natin, wag natin iiksian o sisikipan ang ating pangunawa sa tao. Ito man ay matuwid o hindi sa ating paningin, tatandaan nyo na ang tao ay may pag-asang magbago. Kung hindi man kaya ng taong yon na magbago ayon sa kanyang pansariling kakayahan, bakit hindi tayo ang magbigay ng daan para tulungan siyang magbago o tuluyan siyang magbago? Hindi po ba? Kung hindi kaya ng isang tao na maglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang sariling pamamaraan, bakit hindi natin gamitin ang mga pamamaraan natin para magbago ang taong yun? Love your neighbors as yourself. Mahalin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lahat ng mga bagay na hindi angkop sa ating mga mata, lahat ng mga tao na tingin natin ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, bakit hindi natin gamitin ang talinong binigay sa atin ng Diyos para maging karapat-dapat sila? Dahil kadalasan ang mga taong nasasadlak sa kasalanan, lalo na sa mga immoral na gawain, yan yung mga taong uhaw at kulang sa aral ng simbahan. Ang isang tunay na Katoliko, ang isang tunay na Kristiyano, tinutulungan ang kapwa-tao para magbago. Ang isang tunay na tao at tunay na naglilingkod sa Diyos, tinutulungan ang mga taong makasalanang maging banal. At ang isang tunay na Kristiyano, nagmamahal ng mga taong mahirap mahalin. Huwag tayong maging makasarili. Huwag nating isipin lagi na tayo ang nakakahigit sa iba. Kung tayo ay gagawa ng isang aksyon, kung paano natin idedepensa ang ating aral, make sure alam nyo kung bakit nyo ginagawa yan. Kasi ako, bilang isang LGBT, may mga goal ako sa sarili ko kung bakit ko to ginagawa kahit na alam kong wala akong mapapala. Unang-una, pangarap ko, like what I've said, kung sakaling maririnig ang tinig ko sa pamamagitan ng social media, pangarap kong mayakap ang Santo Papa ng harap-harapan. Ikalawa,
pangarap ko na ang lahat ng LGBTQ ay maglingkod sa simbahan. Hindi man nila magawang maging straight na lalaki, hindi man nila magawa na mag-asawa ng babae, ng mga bakla o ng mga tomboy mag-asawa ng lalaki dahil tomboy sila. Pero magagawa ko bilang isang LGBT sa tulong ng grasya at biyaya ng Diyos na tanggalin ang mga pagnanasa sa kaparehong kasarian. Hindi man nila magawa, no, na makipagrelasyon sa opposite sex, pero magagawa natin sa tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng aral na bit-bit natin na talikuran nila ang pagnanasa sa laman. Yun lang naman po yung point doon. Hindi po ba? Yan yung isa sa dahilan kung bakit ako nagiging defensor ng simbahan. Ikatlo, kung bakit ko to ginagawa, no, at hindi ito para sa popularidad. Yung hindi pa po ako pumapasok sa simbahan, kung kasalanan lang ang pag-uusapan, kotang-kota po ako dyan. Inaamin ko naman po sa harap-harapan sa inyo na dati akong pokpok, kung sino mga pinagpapatulan ko, mapamatanda, mapabata, para kumita ng pera. Totoo po yun. At sabi nga sa Bible, ang lahat ng kasalanang ginagawa ng tao ay pagbabayaran natin hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Ako, ang nasa isip ko, baka sakali sa ginagawa kong ito na pagdedepensa sa simbahan, kahit man lang kurot, may nababawas sa kasalanan ko. Dahil natatakot po akong mamatay na hindi ako mapupunta sa kaharian ng Diyos. Nakakatakot. Babasahin pa lang natin ang Biblia kung ano ang kasasadlakan ng mga taong makasalanan o namatay ka nang may kasalanan ka sa Diyos. 'Di ba? Tayo ay magngangalit ang ating mga ngipin sa sobrang init. At nakakatakot kung i-imagine natin yung parusa ng Diyos sa mga taong masasama. At yon ang isa sa nagpupush sa akin kung bakit napepersa akong gawin to, maging defensor ng simbahan. Kasi kahit na alam kong huli na para sa akin ang pagbabago, 'di ba? Dahil nakita nyo naman po sa dami ng kasalanan ko nung simula nung pagsilang hanggang ngayon, para sa akin huli na. No, hindi ko nga alam kung pinakikinggan pa ba ako ng Diyos. Hindi ko nga alam kung kalugod-lugod ba ako sa Diyos tong ginagawa ko, pero ando doon yung faith ko. Ando doon yung paniniwala at pag-asa ko na baka si Lord naririnig ako at nakikita yung ginagawa ko. Nakikita niya yung pagpipilit ko na pagbabago. Baka si Lord kahit papaano binibless ako. Kahit na hindi ako karapat dapat i-bless dahil hindi ako matuwid na tao. Kaya masakit para sa akin na ang mga LGBT ay gano'n na lang kaliit ang uri ng mga protestante at minsan nakakalungkot mang sabihin yung ibang katoliko din. Tatandaan po nating lahat, bakla man o tomboy, babae o lalaki, ang nilalang ng Diyos ay tao. Tao po ang bakla, tao po ako. Kaya nilikha po ako ng Panginoon. At ang Panginoon, mahal na mahal niya ang mga tao. At hindi nawawala ang pag-asa ng Panginoon na ang mga tao ay maaaring magbago. Mapabakla o mapatomboy, hindi man nila magawang makipagrelasyon sa opposite sex, sa babae o sa lalaki ng tomboy at bakla. Pero kaya naman natin yung pigilan at supilin yung pagnanasa nila sa laman kung tayo ay magtsatsaga lang na magbigay ng payo at aral sa kanila kung ano ang stand ng ating simbahan. Kung malalaman lang nila kung saan ba napupunta yung mga kaluluwang namatay o yumao, no, na namatay na masama o namatay na may pagkakasala, baka sakaling yon ang maging daan, no, para kahit papaano makontrol nila yung mga sarili nila sa pita ng laman. At hindi lang naman po bakla at tomboy ang gumagawa niyan. Marami din pong mga protestante na may katungkulan sa kanilang mga posisyon, yung iba founder pa, ang nangangalunya, kumakabit, no, o nakikipagtalik sa hindi nila asawa. Lalong-lalo na marami ring mga lalaki at babae na nakikipag-sex ng hindi kasal. Tatandaan po natin, mortal sin ang makipagtalik ka sa hindi mo asawa. At matatawag mong asawa mo yung kinakasama mo kung kasal ka. Pero hanggat ikaw ay hindi kasal at nakikipag-sex ka at hindi ka kasal, ikaw ay nakababad sa mortal na kasalanan. Wala po kayong pinagkaiba sa mga bakla at tomboy. No?
Ang bakla at tomboy, bukod sa pakikipagtalik sa parehong kasarian, isa sa kinaayawan kasi ng Panginoon, yung makipag-sex ka sa hindi ka kasal. Pangangalo niya po ang tawag diyan o pakikiapid. Kabit. In other words, no, yung mga may kabit. Kung hindi man kabit, yung mga may ka-live-in, no? Sa katuruan po ng simbahang Katolika, pag ikaw ay may ka-live-in tapos hindi ka kasal, karumal-dumal ka sa paningin ng Diyos dahil yan ay isang pangangalunya. Wala po kayong pinagkaiba sa katulad namin. Dahil kami, hindi naman lahat ng bakla, hindi rin lahat ng tomboy. Dahil kung iniisip ninyo na kami ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos dahil kami ay mga bakla, kami ay mga tomboy, karumal-dumal din po ang mga taong nag-asawa pero hindi naman kasal. Kayo po ay nananatili sa mortal na kasalanan, nakababad pa din kayo. At pag kayo namatay, impyerno pa rin ang kababagsakan nyo. No? Impyerno pa din po kayo. Dahil nasa pangangalunya kayo. Kaya nga po hinihimok ng simbahan di ba, na ang mga Katoliko na nag-asawa kailangan magpakasal. Dahil pag kayo namatay nang hindi kayo kasal, diyan sa mga kinakasama nyo, impyerno po yan. Mortal sin yan. Sa turo ng simbahang Katolika, ang isang taong mamamatay na nasa mortal sin, impyerno. Hindi po venial sin yan, pangangalunya yan. Maiimpyerno kayo. No, ganun din sa mga protestante, no? Huwag niyo lahat i-point no na ang LGBTQ galit ang Diyos sa kanila. Hindi po galit ang Diyos sa LGBTQ. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi nagagalit ang Diyos sa nilikha niya. Kung kayo po ba lumikha kayo ng isang bagay, magagalit kayo sa sarili nyong likha? Hindi ba hindi? Mamahalin nyo. Pero, saan ka magagalit? Doon sa ginagawa ng nilikha mo. Parang, kung ilalarawan ko siya, para siyang, sa pag-aalaga ng aso. Kung ang isang aso, mula sa pagsilang, ikaw ang nag-alaga, mamahalin mo ang aso mo. Pero hindi ba, magagalit ka sa alaga mong aso pag siya ay natutong mangagat? Kung kinagat niya yung kaibigan mo, yung anak mo, yung asawa mo, o yung magulang mo, hindi ba magagalit kayo sa aso? Nagalit ba kayo dahil aso siya? Hindi. Nagalit kayo sa ginawa ng aso. Bakit? Kasi mali yun. Kasi yun ay isang kasalanan. Ganon din po sa ating mga tao. Kahit na kami ay LGBTQ, kahit na ako ay isang bakla o may tomboy, hindi nagagalit ang Diyos sa mga bakla at tomboy. Nagagalit ang Diyos doon sa ginagawa ng mga bakla at mga tomboy. Pero sa bilang bakla at bilang tomboy, hindi siya galit kasi tao yan Nilikha ng Diyos ang tao. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. No? Kaya nga, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, hindi ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinuwis ni Kristo ang kanyang sariling buhay dahil sa ating mga tao. Ganon kamahal ng Diyos ang mga tao. Tapos sasabihin ninyo, maiimpyerno ang mga bakla at tomboy. How dare you? Hindi po ba? Bukod pa dito, no, sa usapin na ito ng Sodoma at Gomora at sa mga LGBTQ, no, dapat po natin unang-unang isipin at maging layunin po natin tayong mga Katoliko na kahit na nagkakaroon ng pagbabanta ang mga protestante, patuloy at patuloy pa rin dapat tayong magsalita. Malaking ang nagiging epekto o impluwensya ng aral kung nakikita at naririnig ng tao. Marami kasing mga tao na hindi na lang umiimik o kampante na lang sa kung anong aral na nakamulatan nila. Kaya dun sa mga protestanting kampante, kasi naniniwala ako dun na kung may mga mahihinang Katoliko, may mga mahihinang protestante din. Hindi po ba? Kung may mga Katolikong hindi aral, may mga protestanteng hindi din aral. At sa mga pasimple-simpleng pagla-live ko, naniniwala naman ako na may nare-realize din ng mga protestante. No, may mga nababatid sila na sa bagay may point si Sanrio, no? At hindi naman din siguro magre-react ang mga sulpot kung yung aral na inilalatag ko ay mahina. Kaya nga po sila nagre-react kasi nasusugatan sila sa depensa ko para sa simbahang Katolika.
Hindi ka aaray, hindi ka magiging apektado kung hindi ka nasusugatan. So meaning to say, ang stand ng Roman Catholic Church, ganun siya katibay, ganun siya katindi. Ganun ang kalasag ng simbahang Katolika para masugatan mo ang aral ng mga protestante. Kasi kung lehitimo at talagang totoo ang kanilang stand ng mga protestante ito, bakit hindi nila magawang ilaban ng kanilang mga doktrina? 'Di ba? So meaning to say, hindi talaga at kahit sinong mga nasa ilalim ng Kristyanismong relihiyon na sulpot, hindi nila magigiba ang aral ng simbahan kasi sa kasaysayan pa lang, no, sa kasaysayan pa lang. At pinanonood ko nga yung mga video, no, nung 2015 kay Pope Francis, talagang naiiyak ako, no. Sabi nga nung isang bata, ano ba ang naging pagkakasala namin? Bakit kinakailangan mamatay ng mga taong wala namang ginagawang masama? 'Di ba nung Tacloban panon era, 'di ba? At naiyak talaga ako at napukaw. Napukaw niya yung atensyon ko. At habang pinanonood ko yung video ni Pope Francis, nakita ko ang milyong-milyong Katoliko na nag-aabang kay Pope Francis. At nailagay ko yung sarili ko na itong mga milyong-milyong taong to, ito yung mga pinagtatanggol ko. Hindi po ba? Sa milyong-milyong Katolikong Pilipino na nasa Pilipinas, na mahal si Pope Francis, itong mga Katolikong to, itong mga tupa ni Kristo ang pinagtatanggol ko. Kung pakikinggan ko ang mga paalala sa akin ng mga Katoliko na mag-ingat ka, Sanrio, baka mapahama ka sa ginagawa mo. Isang ulo lang naman ako. Isa lang po ang ulo ko. At hindi ako magiging kawalan sa mga Katoliko. Kung sakali mang may mangyari sa akin, makakalimutan din ako. Pero ang boses ko, bilang isang defender ng simbahan, maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa mga tao. Maaaring ang mga protestanteng to ay magbalik loob sa Katoliko. Maaaring ang mga kagaya kong LGBTQ magbalik loob sa Diyos at talikuran ng kanilang mga kasalanang ginagawa. Kung ang pagkitil ng buhay sa akin ang magiging daan para mapalapit lalo ang mga kumakalaban sa simbahang Katolika, thy will be done. Isang tao lang ako. Pero alam ko na tong tinig kong to, libu-libong tao ang nakakaramdam. Libu-libong mga tao ang nagiging malakas ang loob para manindigan sa ating simbahan. Nais ko na ang mga mahihinang Katoliko ay maging matatag. Ang mga hindi Katoliko ay maging Katoliko. Ang mga LGBTQ na Katoliko, iwasan at talikuran ang pita ng laman. Ang mga LGBTQ na hindi Katoliko, gamitin at gawin akong inspirasyon para sila ay bumalik sa pagiging Katoliko. Yun po ang goal ko. Kaya nga po kinakapalan ko yung pagmumukha ko na humingi ng mga donasyon sa inyo. Dahil gusto ko sa mga simpleng pagbibigay ng mga spiritual items, no, ng mga religious items, maging inspirasyon ito para mas lalong mag-alab at mag-init ang kanilang dedikasyon bilang isang Katoliko na dumedepensa sa aral ng simbahan. Pangarap ko noon pa, gusto ko na maging biyaya ako sa kapwa ko. Kaso wala akong kakayahan na maging biyaya sa material na bagay. Dahil simula po nung tinalikuran ko yung trabaho ko bilang isang hostess, na wala na rin po ang mga material na bagay sa akin. Naging isang kahig, isang tuka na lang po ako. Hindi man gano'n naging maganda ang kabataan ko, hindi man gano'n naging maganda yung naging buhay ko. Pero alam ko at naniniwala ako na hindi porket hindi naging maganda ang mga pangyayaring nagaganap sa akin, pero hindi yan dahilan para hindi maging maganda ang ibibigay ko sa kapwa ko. Dahil ayoko na maramdaman nila yung nararamdaman ko. Ayoko
na mapuntahan pa nila yung napuntahan ko. Ayoko na maging bulag sila kagaya ko noon na naging bulag din. Gusto kong ibalik ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng aral. Dati akong bingi at ayoko silang maging bingi dahil alam ko kung gaano kahirap maging bingi. Sa bansa natin ngayon, usong-uso at talamak ang depresyon dahil sa kahirapan ng buhay. At karimitan sa dumaranas ng depression, yan yung mga taong walang kinikilalang Diyos. Yan yung mga taong nakalimot na sa Diyos. At noon din ganyan din ako. At gusto ko, sa pamamagitan ng tinig ko, maibigay ko sa kanila ang sarap kung paanong magmahal ang Diyos, kung gaano siya kasarap pagmahal. Na maaaring itong mga taong to na may depresyon sa buhay, kapag naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, matatuluyan ng matatanggal at maaalis ang depresyon sa kanila. Kaya sana, hindi man ako naaayon o angkop sa inyong mga paningin dahil sa pagiging LGBT ko. Pero hindi ko naman po din sana maranasan at maramdaman yung pagkukutya ninyo sa akin, yung panlalait ninyo sa akin dahil ako ay isang LGBT. Ang pangangaral ko po bilang isang depensor ng simbahang Katolika, hindi ko po ito ginagawa para sabihin na ako ay banal. Hindi ko po ito ginagawa para sabihin na ako ay isang santo at diretso sa langit. Ginagawa ko to dahil ayokong matulad sila sa akin. Ginagawa ko po to sa pagmamahal ko sa simbahan. Dahil pag naramdaman at naranasan nila kung paano katawagin ng Diyos sa ganitong larangan, pag naramdaman nila kung paano ka hinihipon ng Diyos pakunti-kunti, na Sanrio ay pagtanggol mo yung simbahang Katolika, maiintindihan nila yung nararamdaman ko. Napakasarap at walang labis na kaligayahan ang nararamdaman ko sa tuwing nilalaban ko ang doktrina ng simbahang Katolika. Buhay man ang maging kapalit, ikalulugod ko. Para lang mapatunayan ko sa lahat na ang simbahang Katolika ang true church. Hindi kahit kailan hinangad kong sumika. Hindi kahit kailan hinangad ko na makilala ng mga tao. Dahil ang lagi kong sinasabi, ang hangarin ko ay makilala nyo ang Diyos at malaman nyo ang tunay na aral ng simbahan. Dahil ang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi yan tinitignan kung ilang mga likers meron ka, kung ilang mga views, o kung ilan ang ilang mga protestante ang nasusupalpal mo. Hindi yon. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, kaya mo at may kakayahan kang iparamdam sa kanila na may Diyos na umiiral. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos na ipararamdam mo sa kapwa mo na ang tunay at totoong Diyos ay nasa simbahang Katolika. Kaya ako, bilang isang naglilingkod din sa simbahan, bilang isang LGBT, umaasa ako at nananalig ako na balang araw, hindi man siguro sa ngayon, pag narinig na ng boses ko ng mga tao, sisikapin ko na ang mga LGBTQ na maglingkod sa simbahan at talikuran ang kanilang mga maling kasanayan, at sisikapin kong baguhin ang mukha ng LGBT na hindi lahat ng LGBTQ ay masama, na hindi lahat ng LGBTQ ay karumal-dumal. May mga LGBTQ na hindi nila kaya talagang pumatol sa babae at sa lalaki, pero hindi yun nangangahulugan na sila ay nananatiling immoral. Parang mga Hudyo at mga Hentil,
Igalang natin ang mga Hudyo na hindi kumakain ng dugo. Igalang ng mga Hentil ang mga Hudyo sa kanilang kaugalian. Ganon din ako bilang isang LGBTQ. Igalang ninyo kami kung hindi man namin kayang pumatol sa babae o sa lalaki. Igalang nyo kami. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, ang isang LGBTQ ay nagiging karumal-dumal kung sila ay makikipagtalik sa kapwa nila kasarian. Pero as long as hindi naman nakikipagtalik ang isang LGBTQ sa kaparehong kasarian, matuto po tayong rumespeto sa kanila. Dahil hindi lahat ng LGBTQ ay magkakatulad. At kung may mga LGBTQ man na may kinakasama o may karelasyon, igalang natin sila at wag nating batikusin. Bagkus, busugin natin sila ng aral kung bakit naging mali ang kanilang pakikipagrelasyon. Wala tayong karapatan na diktahan ng isang tao ayon sa kanilang nararamdaman. Pero tayong mga Katoliko ay may karapatang manghusga at magdikta ayon sa aral ng ating simbahan. Lahat ng mga written debater, paging live debater, kaya natin dinedepensahan ng ating simbahan para sa aral. At hindi lang pagdedepensa, kundi pagbibigay din ng information sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng tama at mali. Ang pang-uusig na nagaganap pagdating sa aral, ito ay nararapat lamang sa mga tao na siyang nang-uusig din sa aral. Nagkakaroon ng debate at pag-uusig sa mga doktrina dahil inuusig nila ang doktrina natin. At yung mga nanguusig ng ating doktrina ay dapat din nating usigin sa pamamagitan ng doktrina. Pero yung mga tao na wala namang kakayahan na wala man lang aral, mga tao na walang aral sa simbahang Katolika, hindi nila kinakailangan makaranas ng pag-uusig. Ang kailangan nila, pagpapayo. Maging mabuting tagapayo. Tatandaan po natin sa lahat ng mga Katoliko dito, iba po ang debater at iba ang apologist. Pag ikaw ay isang apologista, ipangaral mo, mangaral ka. Bigyan mo siya ng aral na ikalulusog ng kanyang diwa at ng kanyang kalooban ayon sa doktrina ng ating simbahan. Pero lumalabas ang pagiging depensor ko ng simbahan kung ang nakakaharap ko ay depensor din ng protestante. Kung inuusig ng protestante ang doktrina ng ating simbahan, kinakailangan kong gampanan ang trabaho ko bilang isang depensor ng simbahan. Pero kung ang kausap ko ay hindi naman depensor ng simbahan at nangangailangan madagdagan ang kanyang kaalaman, doon lumalabas ang pagiging apologista ko. Huwag natin din sanayin ang ating mga sarili na dahil tayo ay mga depensor ng simbahan, ang magiging takbo na lang ng ating isip ay usigin ng usigin ang mga may maling doktrina. Papakiramdaman din natin kung ito bang kausap natin ay defender o yung nilalatag na sa inyo is inadapt. Maraming protestante kasi na inadapt na lang yung aral pero hindi nila naiintindihan yung konteksto ng sitas. Yun lang yung tinuro pero wala silang alam kung bakit yun yung tinuturo. No? Marami ako nakaharap na ganyan, no? At proud to say, no, ang usually na bumalik na sa pagiging Katoliko na mga nakausap ko na may Mormons, may born again Christian. No, sila yung mga dati talagang aktibo sa kanilang mga sekta na ngayon ay balik Katoliko na sila. No, at nagpapasalamat ako na kahit papaano sa kabila ng pagiging LGBTQ ko, maraming mga muntik nang mag-born again at marami nang talagang nag-born again at marami nang talagang nag-Mormons na ngayon ay mga Katoliko na. At isa ito sa nagbibigay sa akin ng inspirasyon kung bakit patuloy ako na lumalaban para sa ating simbahan, no? Wag kahit kailan hindi ko po naging goal na sumikat sa larangan ng pananampalataya natin kasi hindi naman po ito showbiz. Kung sakaling makilala ko, hindi rin naman po ako magkakapera. Wala naman po ritong position kung magiging manager ka. Hindi rin naman po tayo babayaran ng simbahan sa mga pinaggagawa natin. Pero sa akin, bilang isang defender ng Catholic Church, hindi man ako bayaran materially ng simbahang Katolika, pero alam ko ang Diyos.
Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nabubuhay ako. Dahil si Lord ang nagbibigay ng bayad sa pagtatrabaho ko sa kanyang iglesia. Si Lord ang nagbibigay ng mga biyaya para sa akin. Ang makita ko lang ang mga mahal ko sa buhay na walang sakit at walang karamdaman, sapat na yun para magpatuloy ako sa pagiging defensor ng simbahan. At kung sakaling dumating man na magkaroon sila ng karamdaman, naturalesa yun dahil sila ay mga tao lang, maaaring magkasakit. Kung sakali man na namamatayan ako, natural din po yun dahil ang tao ay hindi immortal. Tayo ay mortal. Kaya sa mga Katoliko dito, pasensya na kayo, naging emotional ako kasi mahal na mahal ko yung ginagawa ko, no? At walang sino man ang kahit bayaran pa ako, no? Walang sino man ang makakapagpaalis sa akin sa pagiging defensor ng simbahang Katoliko. At ang lahat ng written debater na sumusuporta sa mga threads ko, mahal na mahal ko din po kayo. Maraming salamat dahil nararamdaman ko yung pagmamahal nyo sa akin bilang isang Katoliko. Na bagamat marami silang ibinubuta sa akin at maaaring maisip nyo din na tama naman yung sinasabi nila, pero naniniwala pa rin kayo sa akin. Salamat sa mga pribilehiyo na ibinibigay po sa akin ng mga written debater, no? Kung wala po kayo mga Catholic written debater, hindi ko po kakayanin ng mga protestante sa dami nila at mag-isa lang ako. Pero nararamdaman ko ang pagmamahal ninyo, nararamdaman ko yung pagiging Katoliko ko na maglalong mag-alab, no, na labanan sila dahil andyan kayo. Dahil sa totoo lang po, isa sa mga inspirasyon ko yung mga written debater. Lalo na yung mga kaibigan ko na Katoliko, kagaya nila Ate Michelle Cadaldal, ni Ate Yang May, no, yung mga ibang mga Katoliko dito na talagang hands-on pagdating sa akin. Yung mga kaparian na lagi kong nakakausap, nakaka-chat, mga seminarista. Nararamdaman ko na itong ginagawa kong pakikibaka ay suportado ng simbahan. At bukod doon, nararamdaman ko din na nasa tama yung ginagawa ko. No, kasi kung hindi rin tama ang ginagawa ko, malamang sinaway na ako ng mga kaparian. Bagkus ang mga kaparian ay at ang mga madre, no, may mga madre ako nakakausap na sinusuportahan po yung ginagawa ko. Though na sila ay talagang nag-aalala sa maaaring maging bunga, no, nito sa mga hindi Katoliko. Isa lang po ang lagi kong sasabihin. Magtatapos man ng buhay ko, pero ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Mamamatay ako ng may kabuluhan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi ko pang hihinayangan ang buhay ko kung ang maibibigay naman ng buhay kong ito ay ang isang malaking conversion o pagbabalik ng mga tao sa Katolikong simbahan. Lahat naman po tayo mamamatay sa huli. Ayoko naman pong mamatay lang na dahil nagkasakit ka o namatay ka dahil na-aksidente ka. Kung mamamatay man ako, gusto ko may kabuluhan. Namatay ako dahil sa pagmamahal ko sa inang simbahang Katolika. No? Ako po si Sanrio, isang Catholic faith defender na sana po naibigay ko ng maayos at naintindihan ninyo kung ano yung stand ko bilang isang Catholic defender, bagamat hindi mo na ako straight, no, na lalaki, pero sana maintindihan po ninyo yung nararamdaman ko at kalooban ko, no? At maraming pong salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Nawa na lahat po ng mga Katoliko ay patuto na pong magsalita at lumaban sa mga heretikong aral. Nang sa gayon, magapi natin ang mga protestanteng ito at maituwid natin ang kanilang espiritual na pamumuhay. Huwag po nating hahayaan na lumaganap at kumalat ang mga aral ng kasinungalingan. Dahil ang gagapi sa kasinungalingang aral ay ang katotohanang aral. At ang katotohanang aral na ito ay makikita nyo lamang sa Roman Catholic Church. Dahil hindi lang po sa sitas umiikot ang pananampalatayang Kristyanismo. Ito ay umiikot din, no? Umiikot din
sa kasaysayan na pinagmulan ng ating pananampalataya. Maraming pong salamat sa inyong lahat at naway nakapagbigay ako ng maliit na inspirasyon sa inyo para tayo ay mas lalong manindigan sa ating inang simbahan, walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. God bless you po sa inyong lahat. Be blessing or be a blessing to others always.